Nagsagawa na ng clearing operation ang DOTR katuwang ang Manila LGU para sa pagpapatuloy ng North-South Commuter Railway sa bahagi ng lungsod. Naayos na kasi ang issue ng right of the way para sa mga kabahayan at establishmento sa lugar at pumayag na ang Manila LGU para magawa ang proyekto mula Solis hanggang Blooming Tree. Si Margot Gonzales magbabalita. Natuldukan na ang issue ng right of way sa North-South Commuter Railway Project o NSCR sa bahagi ng Maynila. Ibig sabihin yan, magtutuloy-tuloy na ang proyekto matapos na rin makakuha ng permiso sa Manila LGU ang Department of Transportation. Napag-alaman na 2 taon ding natenga ang proyekto sa bahagi ng Solis hanggang Blooming Tree, Manila sa ilalim ng pamumuno ni Hani Lacuna Pangan. Ang railway project ay mula sa Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Sa bahagi ng Manila, magkakaroon ng Solis at Blooming Tree Station sa oras na matapos ang proyekto. Kasi yung first day pa lang na nag-assume siya, nag-apply tayo ng letter of no objection para simulan na ang trabaho dito sa Antipolo Street, which is a critical part of the project. The next day, in one day, nakuha na natin kagad yung loan natin from Yorme. Immediately, no? Wala pang 24 hours, nakuha na natin. Kaya doon mo makikita talaga na kapag nagtulungan ang national government at ang local government, umaandar ang mga proyekto ng mabilis. Pagtitiyak ng DOTR, walang gigibaing mga bahay, paaralan at iba pang istruktura para sa gagawing railway, gaya ng pakiusap ng Manila LGU. Ayon pa sa ahensya, nagkaroon ng bagong disenyo ang proyekto at napanipis ang tatamaan ng right of way. Mahigit 50 kabahayanan daw ang maisalba. Nag-report tayo kay Yorme na yung original plan na napakalapad ng right-of-way acquisition, napanipis na natin. Naging mas narrow na yung right-of-way natin. At dahil doon, masisave na natin lahat ng mga bahay dito. Pati yung simbahan, masisave na natin yan. Sa original plan, tatapyas tayo ng kalahati ng mga bahay na yan. Pero ngayon, dahil sa tulungan natin with Yorme, yung suggestion ni Yorme, nahanap na ng solusyon na napanipis pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail, no? Kaya naman ito at least ang laking, pag tinignan niyo ang haba niyan hanggang doon. So imagine the community that will be disenfranchised. But with the effort of DOTR, happy naman kami. O di pag pumunta ako sa bahay-bahay diyan, matulog na kayo ng mahimbing. Walang mangyayari sa inyo. Ayon sa DOTR, kung ang proyekto ay maayos na sa Maynila, ay hindi na rin sila magkakaroon ng problema sa iba pang lungsod. Ayon naman kay Mayor Isko, malaking kaginhawaan din sa mga taga-Maynila kung matatapos ang proyekto, lalo na sa mga biyahero na sasakyan ng eroplano sa Clark. Kung pupunta kami ng abroad, edi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami dire-diretso. I think this is about a 45-minute ride. Dahil na rin sa proyekto, nagpapasalamat din ang Manila LGU na magkakaroon ng karagdagang floodway ang lungsod. Madodouble up. Walang tosgas ang Maynila. Nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan. They presented to us that the creek side will be doubled at better. So pagdating yan, dire-diretso sa Sunugapog, at maganda ang daloy ng tubig baha from Blooming Tree, Santa Cruz, and Tondo area. At para naman sa pagbibigay daan sa proyekto, pinayagan na rin ni Mayor Isko ang clearing operation sa Old Antipolo Road at ang pagkakaroon ng one-way na kalsada doon. The street starting today will direct MTPB Director to make it a one-way street to give way to the construction equipment and to the team that's coming in the city of Manila. And in the coming days, we'll have it passed to make it permanent through an ordinance yung pagiging one-way ng Old Antipolo. Target tapusin sa loob ng 2 taon ang railway segment sa Maynila. Ang buong proyekto mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ay posibleng makumpleto sa taong 2032. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzales, SMNI News.